ngayon kung bakit nagpapalitan yung dalawang kaluluwa sa katawan ko ngayon mga kaidol. Kasi yung oras na nilibigyan ko ng demonyo mga kaidol, nakagawa ko ng kunting butas sa ilalim ng sako mga kaidol. Nakakapagpahinga ako doon ng kunti, nakahinga ako ng kunti doon, pero hindi ko lubos akalain na tusukin ako ng demonyo yun sa kanyang itak. Kaya doon nawalan ako ng buhay saglit, pero hindi pa nakawala yung kaluluwa ko. Tapos pumasok yung kaluluwa ng demonyo sa akin. Siguro kulto yung taong yun dahil alam niya kung paano mag-ritual. Pasok ng kaluluwa ng demonyo sa akin. Akala niya makakamkam na yung katawan ko, pero nandun pa yung kaluluwa ko kasi ilang minuto pa lang niya ako pinatay bago niya ginawa yung ritual. Kasi ang buong pag-aakala niya na wala na akong buhay nung ginawa niya yung ritual niya. Pero nagkakamali siya. Kaya ngayon nagpapalitan yung dalawang kaluluwa, yung kaluluwa ko at yung kaluluwa niya. Kaya minsan hindi ko makontrol yung katawan ko kasi malakas din ang kapangyarihan ng dilim mga idol. So, 真似できないよこのスワッグ俺たちにしかないスワッグ肩の力抜いてラックラック遊び働いて曲書くSilaw ako ng mga idol. Kabalo kung dili ito maong dalan. Pero gusto na ko ipauli akong isuon kaya hindi ko gusto mapahamak siya. Kaya doon na pa siya pamilya. Dili pras na ko maduduhan na nga makita pa na ko akong pamilya. Kinahanglan ibili na ko akong piso dito. Sabi ng sip dito siya mga idol. Ini perminti mag-uban kay sig ako mismo makapatay siya tungod nining demonyo nga nasa akong sulod karon. Sasabihin ko sa Tagalog mga kaidol para maintindihan nyo. Kailangan kong gawin tong sakripisyo na to. Kailangan kong magtago. Gawin ito mga kaidol. Hindi ko gustong ako yung mismo makapatay sa kapatid ko dahil sa taong kapasok sa aking katawan. Kaya na gusto ko nang tapusin itong buhay nito. Pero bakit hindi pumutok yung baril kanina? Sabihin nyo na mahirap na ipaliwanag, pero sobrang hirap ng pinagdadaanan ninyo mga idol. Dahil sa akin nadadamay pa yung pamilya ng kapatid ko. Itikan ko pang napatay si Utol, hindi ko tanggap sarili ko na mapatay ko yung kapatid ko. Tangina tong tao ito nasa loob ko. Lawasan ni wa man ay pulos ni lawasan. Animal man ko rin lawasan, di ba? Kamu sa mga supporter ni Ibrahim.
Kaila pa man ako. Ha? Ha? Sabi ko na mawawala ako sa sarili ko. Mahirap na paniwalaan pero ano kaya nangyayari sa akin ngayon? Kaibigan, kung nandito ka man ngayon, sana tulungan mo ako sa aking problema ngayon na malabas tong demonyo na nasa loob ng katawan ko, lalo na sa Panginoon. Hindi ko gusto mapahamak yung pamilya ko dahil sa akin. Sana iligtas din maging ako. Talaga, hindi na kaya to. Ulitin ko sa inyong lahat mga idol. Sana maintindihan niyo yung ginawa ko na iniwan ko yung kapatid ko. Kailangan na yung magkahiwalay dahil baka mapahamak yung kapatid ko sa aking mga nagagawa. Hindi ko talaga kontrolado yung katawan ko ngayon mga idol. Sobrang hirap ipaliwanag yung nangyayari. Sobrang sakit ng ulo ko talaga na hindi na. Yung parang gusto ko nang basagin yung ulo ko sa sobrang sakit. Parang hindi ko na kaya yung sakit na nararamdaman ko sa aking ulo sa tuwing sasakit siya. Pero kailangan kong magpakatatag tulad ng sabi niyo para sa pamilya at maging ako. Kailangan kong maging matibay. Sinubukan ko na rin humingi ng tulong sa kaibigan ko pero hindi pa siya nagpapakita sa akin. Sa panaginip lang siya nagpapakita sa ngayon. Sana maintindihan niyo mga idol ano nangyayari. Bakit sobrang init ng katawan ko? Tol, kung makikita mo itong video na to, tol. Tol, kung makikita mo itong video to, pati sa mga kasamahan ko. Pasensya na, kailangan ko itong gawin mag-isa. Kung gusto niyo pa mabuhay, kailangan niyo kumisin yung mga pamilya. Abutin kayo dito, let's go. Sa bundok. Mapahawa kayo kapag katagpo tayo. Alam kong ba yung laman ng katawan ko ngayon. May demonyo sa loob ng katawan ko mga idol. Kailangan ko itong labanan.
Pero sa ngayon hindi ko pa alam kung paano ito kontrolin. Kaya sana maintindihan nyo na kailangan kong mag-isa. Kailangan ko talagang makapag-isip ngayon kung paano ito kontrolin yung kung may makakatulong lang sana sa akin na maipalabas tong demonyo sa loob ko. Explain ko lang sa inyo mga kaidol kung bakit buhay pa ako ngayon, kung bakit nagpapalitan yung dalawang kaluluwa sa katawan ko ngayon mga kaidol. Kasi yung oras na nilibig ko ng demonyo mga kaidol, nakagawa ko ng kunting butas sa ilalim ng sako mga kaidol. Nakakapagpahinga ako doon ng kunti. Nakahinga ako ng kunti doon. Pero hindi ko lubos akalain na tusukin ako ng demonyong yun sa kanyang itak. Kaya doon nawalan ako ng buhay saglit. Pero hindi pa nakawala yung kaluluwa ko. Tapos pumasok yung kaluluwa ng demonyo sa akin. Siguro kulto yung taong yun dahil alam niya kung paano magritual. Pagpasok ng kaluluwa ng demonyo sa akin, akala niya makakamkam na yung katawan ko, pero nandun pa yung kaluluwa ko kasi ilang minuto pa lang niya akong pinatay bago niya ginawa yung ritual. Kasi ang buong pag-aakala niya na wala na akong buhay nung ginawa niya yung ritual niya. Pero nagkakamali siya. Kaya ngayon nagpapalitan yung dalawang kaluluwa, yung kaluluwa ko at yung kaluluwa niya. Kaya minsan hindi ko makontrol yung katawan ko kasi malakas din ang kapangyarihan ng dilim mga idol. So sana maintindihan nyo na hindi ko kailangang makalapit sa akin mga kasamahan ngayon dahil lalabas yung galit sa loob ng kalaban ko na magtutulak sa akin na saktan yung mga kasamahan ko. Kaya sana maintindihan nyo mga kaidol. Papahinga muna ako saglit dito mga kaidol. Kasi sobrang hirap ang sitwasyon ko ngayon mga idol. Sobrang hirap talaga mga idol. Ito lang. Ang pamilya ko, hindi ko makikita, hindi ko makakasama sa darating na Pasko. Pangalawa, hindi ko pa alam kung buhay ko ba yung pamilya ko, makikita ko pa ba yung mag-ina ko.
pamilya ko. Kung hindi yung nangyayari sa buhay ko ngayon, ang bagong buhay na kami. Pero gusto ko na sanang matahimik yung buhay kasama yung pamilya ko. Pero ayan pa rin yung mga masasamang tao na pumipigil sa kasiyahan ng pamilya ko. Tuloy pa rin tayo mga kaidol, lalaban tayo para sa pamilya ko. Hindi ako susuko, lalo na sa mag-ina ko. Pa si nanay at tatay na kakailanganin yung suporta at oras ko. Mahirap man tong sitwasyon ko ngayon. Lalaban ako para sa kanila. Maraming salamat sa inyong mga sumusuporta sa amin. Kahit na ganito ang mangyayari, positibo pa rin ako na makikita ko pa yung mag-ina ko.